sabihin, sa amin, nung panahon ni Duterte, in reality, sa Masbate, ano doon, yung pinakamataas, kasi sa amin kasi sa part ng Masbate, kasi nandun kasi ang ano ko marami akong kamag-anak doon Minsan, tumatambay din ako doon. Ngayon, yung part kasi, nung panahon ni Duterte, ang pinakamataas doon sa part ng Masbate, 90 pesos. Ang gantang kasi sa Masbate, hindi kilo Hindi gantang. Gantang kasi doon sa Masbate. Okay, siguro naman yung gantang, siguro naglalaman siya ng around 2 kilo at saka kalahati. Parang ganun Parang ganun yung estimated doon sa isang gantang. Sa amin noong panahon nung sa part ng Masbate, umabot lamang ng 90 pesos. Panahon ni Digong yun. Tsaka noong time na yon, maraming nagsasaka. Pero nung umuwi ako nung last month, pumunta ako ng Masbate last month. Alam mo magkano ng bigas doon? 160 pesos per gantang. Isipin nyo yan, kakapasok pa lang ng El Nino, ilang buwan pa lang, tatagal pa ho ang El Nino. Umabot na po yung gantang sa part ng Masbate ng 160, 150. Isipin nyo po yan. Okay, paano? Kaya mga kababayan namin doon, ang liit-liit ng kinikita. Tapos, ganun kamahal ang bigas. Kaya yung mga magsasaka rin natin, halos tinatamad rin no? Paano hindi magrereklamo ang tao? Panahon ni Digong, 90 pesos pinakamataas. Kaya doon sa lugar namin din, ang palayan doon, ginawang garden. Mahirap. Kaya, ngayon, eto, tag-init Tag-init ngayon. Kakasimula lamang ng tag-init. Ibig sabihin, ilang buwan pa tatagal yan. Maraming mga magsasaka na hindi makakapagtanim. Diba? Marami na. Kaya nga, sa totoo lang, expect na natin na talagang mas lalong magmamahal ang bigas. Kasi pangalawa, diba? Kumukuha o umaangkat ng Pilipinas ng mga bigas from the other countries. Ngayon, kung dyan sa maraming smuggler, lalong mamahal ho ang bigas. Pangalawa, dito sa atin, dito sa bansa po natin, marami po dito magsasaka, hindi na nagsasaka. Kasi nga, syempre, sa mahal ng mga abono, palagi ho silang lugi, mga kaibigan. Ganun, maraming dahilan. Tapos sabayan pa ng tag-init, ilang buwan pa ito tatagal. So ganun, maraming mga dahilan na lalong magmamahal ang bigas po sa Pilipinas. At saka sabi ho ng iba, 2 taon pa lang, magdadalawang taon pa lang naman si Bongbong Marcos, ba't ho kayo nagrereklamo? Sinabi naman ni Amy Marcos sa kanyang vlog, sa kanyang Facebook page, kaya umano nagmamahalan ang bigas. Kapatid niya nagsabi niyan. Kapatid ni Bongbong Marcos, si Senador Amy. Mismong kapatid na, mismo. Bakit to nagmamahal ang bigas sa Pilipinas? Kasi minamahal ang mga smuggler. Ganon yung sinabi ni Amy Marcos. Ngayon, tatanungin kita, sir. May idea ka ba kung sino yung mga smuggler? Ako, no comment ako dyan. Pero alam nila yan kung sino-sino mga smuggler na yan. Alam nila yan. Sinabi na ni Amy Marcos na talagang kaya nagmamahal ng bigas dahil minamahal ang mga smuggler. Alam niyo mga kababayan, nahaharap tayo sa isang matinding medyo delikado kasi nga sa ngayon, 'di ba? Isang na lang ng Pilipinas diyan, anuhan na ng China 'yan. 'Di ba? So, iba kasi sakaling sir, kung sakali wag naman sana ever na mangyari yung ganun. Ano kaya magiging resulta, sir? Alam niyo, matalino din kasi si Digong diyan Kasi alam ni Digong na kawawa ang Pilipino. Kasi masyadong advance ng China Kaya nga si Digong, ang ginawa niya noong panahon niya, nakikipag-usap siya. Yun din naman sinabi ni Bongbong Marcos makikipag-usap sa China, continue engage to China, to China. Alam nyo, dito sa Pilipinas, i-hold lang ng China yung mga product na pumapasok sa Pilipinas from China. Doon pa lang, no? Durog na tayo. Doon pa lang, wala sa dinami-dami ng mga produkto ng China na pinapasok sa Pilipinas, mas marami yung import doon sa pinapapunta doon sa China. So ganun sa eksena na yon, talagang durog na tayo. Diba? Kaya sa akin, alam nyo, sa totoo lang, pag sakasakaling mangyari man yon, kawawa tayo dyan. Kaya, kawawa yung mga batang kawawa ang mga Pilipino. Lalo na yung mga batang pasipul pa lang na hindi nila makikita yung mga ng Pilipinas, no? Sa mga military personnel, mas maraming China. Sa mga advanced sa pangkagamitan po nila, mas advanced po sila. Paano ba naman kasi? Yes, tama naman yun. Nung panahon ni McCoy, senior, may mga missile na tayo. Okay? Kasi si senior kasi noon, si McCoy, maganda naman talaga kung titingnan yung history. Iba lang ang sinasabi mga yellow tards. Pero talagang noon, binibigyan niya. Isa na tayo sa pinakamayaman noon Saan tayo sa pinakamalakas noon? Pinakamalakas noon.
Kaya nung panahon na yun, ang mga bansa nun, para nakikipag-ano pa lang, puro pantay-pantay pa lang eh. Ang China, mahina pa yan eh. Noong mga panahon na yun, malakas pa Pilipinas dyan eh. Kaso nga lang, nung napatalisik si McCoy, imbis na palakasin ang sandatang lakas ng Pilipinas, paano ba naman kasi yung mga realista, yung mga kaano naman si CPNP, ayaw nila palakasin ang sandatang lakas ng Pilipinas. Against din sila dyan eh. ROTC nga, ayaw pumayag eh. Ang ganda-ganda ng naidulot ng ROTC. Tingnan mo ngayon, ang mga kabataan ngayon, parang may mga parang kala mo kung sino-sino na eh. Naalala nyo ba yun na nangyari sa teacher? Oh. Kung hindi pa si Vice President Sara Duterte ang naging DepEd Secretary, baka tanggal yung teacher na yun. Diba? Panahon natin nun. Siguro panahon natin. Panahon nyo, panahon ko. Nakaranas pa ako nun sa teacher ko. Ganun. Yung hilain tong dito ko. Hindi lang yan. Dito pag nagpasaway pa ako. Hindi lang yan. Kami nga, lalo sa pagprobinsya ka nag-aaral, babatoy ka pa ng eraser, putik. Naranasan ko dati, binato ako ng yung eraser, tsaka chok. Batuin ka niya ng teacher mo eh. Ngayon gawin mo yan dito, sir. Ngayon, pag ginawa mo ngayon yan bilang estudyante, maya-maya na nasa tulpo ka na, maya-maya pag-usapan ka na ng akbayan party list, harassment, etc. Dami nilang kaikikan. Di ba? Child abuse. Child abuse. Ang dami nila. Kaya nga ang mga teacher ngayon, alam nyo, kawawa sila kasi parang bawal ka magalit as a teacher. Parang ganun ang iksi na ngayon eh. Di ba? Kawawa mga teacher ngayon, sa totoo lang. O bawal ka magalit. Pero dapat talaga, bilang teacher, ganun talaga yung attitude mo. Dapat tagalitan mo yan. Pagka pangit ang attitude, kasi paano matututo yan? Gusto kasi nila bibihin. Di ba? Pangalawa, nagdeklara ng war on drugs si Baste Duterte. Ito yung malupit ha. Nagdeclare siya ng war on drugs. Ito ang malupit. Agoy, ang human rights ngayon, panay banat na. Pangalawa, Akbayan Party List, Makabayan Party List, kung sino-sino mga sa kaliwa, binabanatan na ho nila na binabanatan. Alam nyo, sa totoo lang, ang war on drugs, maganda yan. Mahalin mo yung tumitira ng mga nagpupulburon kaysa sa mga inosinteng mga tao na nadadali ng mga nagpupulburon. O, mahirap ngayon eh. O, tapos tingnan mo, yung mga pulis na nag-ano doon sa war on drugs doon sa Davao o nirelieve sa pwesto. Paano yun? Hindi kakabahan na yung mga pulis noon. Paano pala pag gumawa pala tayo ng ganito tapos marirelieve pala tayo? Di ba? Kaya mag-ano sa mga pulis yun eh. Ha? Kawawa sa totoo lang. Ang iba ang nangyayari talaga sa panahon natin ngayon. Pero alam niyo po, nag-survey kami about war on drugs ng Duterte administration, marami po talaga, nasa 80 to 90% ng Pilipino is pabor sa war on drugs ng Duterte administration. Yan po ang reality. Sa totoo lang. Although may mga against dyan, yung mga tungaw, pero mas marami po talaga ang pumapabor sa war on drugs ng Duterte administration. Galing ako Maynila nung nakaraan yung nagkasagsagan ng prayer rally dyan nung last month. Galing ako Maynila dyan sa may tulay. Talaga siyang mayroon doon nakatambay, 2 lalaki sa tulay ha. Humihit, nagpupulburon pre. Nagpupulburon. Panahon ni Digong wala yan. Takot yung mga yan. Takot talaga. Oo. Ngayon nakakatakot. Harapan nagpupulburon eh. Hindi kasi gusto kasi nila bibihin ho yung mga nagpupulburon. Kasi doon sila kumikita eh. Gusto nila, uy, itigil mo na yung pagpupulburon mo ha. Kasi masama yan. Gusto ho nila ganun. Ayaw po nila ng kamay na bakal. Mga abno. Sa totoo lang ho. Ako nanggigigil talaga ako sa ganyan, yung mga ganyang eksena ho nila. Sa totoo lang. Ang ganda-ganda, siyempre dapat talaga dyan, gamitan mo ng kamay na bakal. Iba diskarte niyan eh. Mga lango yan eh. O sige, ganun lang naman eh. 2 lang naman. Kung ayaw mo tumigil, titirising ka. O, tumigil ka na. Diba? O, yun lang naman sa akin. Kaya ako talaga, to be honest, pabor talaga ako sa war on drugs ng Duterte administration. Milyon na Pilipino, nasa 80% to 90% pabor yan. Nagkalisorby kami. Ito, pangalawa ha. O, pangatlo, pangapat na ba tayo? Basta marami na tayo, di ba? Ito, sabi nila, sabi, nung panahon ni Digong, grabing Pilipino nun, talagang pabor ho sila sa pamumuno ni Digong eh. Kasi panahon ng pandemya, itong Manila Bay, katulad nito, nakita ko to nung way back 2019, nung sinimulan to. Diba? Nakita ko to, yung mga dilawan, panay rally dyan sa labas, wish money daw. Oo, sabi nila. Pero sabi nila, mawawash out na itong Dolomite Beach. Ilang taon na to? Diba? 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, mag-25 na. Mag-25 na ba tayo ngayon? Mag-25 na tayo. Ilang taon na yan? Mag-5 yata, 5. Bakit nandyan pa yan? Bakit di na-wash out yan? Gusto nila. Tingnan mo yung dagat, malinis. Malinis, di ba? Hindi amoy burak, panahon ni Digong yan. Kitang-kita pa yung mga isda naglalanguyan dyan, no?
LRT1 from Baclaran to Cavite, panahon ni Digong yan. MRT7 from Commonwealth Avenue, Quezon City, panahon ni Digong yan. NLEX, Skyway, panahon ni Digong yan. Although may mga nasimulan na dyan si Macoy, pero maraming tinuloy si Duterte. LRT1 from Baclaran to Cavite, pinangako ni Pinoy, tinupad ni Duterte. Yung ano, Real talk yan. yung ano? line to na Santola na LRT papuntang Masinag, di ba dati butas lang yon? Butas lang kay ano nun? Noy. Kaya sabi ko nga, sa totoo lang, yung road to farm to market road, Duterte din yan. Duterte din yan. Kaya sabi nga ni Bongbong Marcos nung tumatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, sabi niya, build, Itutuloy more. build. Oo, mas marami. Hindi ko alam ano nangyari. Nasaan ano yung na-build? Marami siya natapos, pero hindi siya nagumpisa. Hindi ba? Kaya sabi ko nga, wala sa ayos. Kaya, tsaka, ito, huli na to ha. Kung pangit ang naging pamumuno ni Duterte sa bansa natin, sa palagay nyo, kaya magkakaroon ng 32 million na boto si Sara Duterte? Hindi mangyari yun. Oo. Sir, ano bang sinasabi mo ngayon, sir? Ha? Ano bang sinasabi mo ngayon? Baka mukhang nagwawala ka rito. Naiinis ako, pre. Ano? Naiinis ka kanino? Sa mga bumabati ko sa mga Duterte, naiinis ako eh. Ay, ganun talaga. Tanggapin Hindi, natin kasi sa hindi. Mayroon talagang kritiko yan. Mayroon satisfied at saka dissatisfied. Sa libo-libo dyan na nanonood. Yan po, dapat yung ano yan. Kasi alam nyo, ito, totoo to ah. Ano to? Anong katibayan? Maraming mga vlogger na kasama. Ano katibayan? Kasama namin natin mga vlogger. May marami kami mga vlogger na kasama dati. Kasi ang dami. Di ba nauna kami dito? Nag-iba-iba ng mga nag-iba-iba yung although marami naman pumanig kay Duterte. Pero alam nyo, ang reality dyan, binabanatan nila si Duterte ngayon. Dati mga kakampi. Panay puri yan. Yung mga puri yan dati. Yung mga vlogger. Ngayon ang nangyayari, pinagbibintangan nila si Duterte na ibininta daw ang West Philippine Sea. Ang tanong ko sa kanila, anong batayan nyo? Mayroon bang agreement? Mayroon bang contract to sell? Wala kayong pinanghahawakan, so manahimik kayo dahil pwede kayong demanda ni Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte ng live bill or civil live bill. Ayan, ang mapapala niyo dyan. Ikaw, tanungin kita. Sir. Ano, ibabalik mo yung tanong sa akin? Ako magtanong sa kanya, sir.